Dinetalyo na ng mga otoridad ang mga nakuhanan ng mga CCTV sa paaralan sa Tacloban kung saan 3 ang nasawi sa pamamaril ng 2 estudyante. At mula pa rin doon, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, katatapos lang itong isinagawang candlelighting at misa kanina para sa 3 estudyanteng nagbuwis ng buhay sa nangyaring pamamaril dito sa San Jose National High School noong Lunes ng mga alumni nitong eskwelahan. Emosyonal ang ilan sa nangyari lalo pat masaya umano ang kanilang alaala nitong kanilang paaralan na ngayon ay napalitan ng matinding kalungkutan. Pero tulad ng tumama rito ang Bagyong Yolanda, babangon daw sila mula sa trahedya. Samantala, binalikan Vicky ngayong araw ng mga investigador ang kuha ng CCTV nitong San Jose National High School para himayin ang iba pang detalye sa nangyaring pamamaril dito noong Lunes. Bahagi raw ito ng pagpapalakas nila ng ebidensya sa isinampang kaso sa 15 taong gulang na shooter at sa iba pang sasampahan ng kasong kriminal bunsod ng insidente. Mahigpit pa rin pinag-aaralan ng mga investigador ng Tacloban City Police ang CCTV na ito ng San Jose National High School. Pinayagan kaming kunan ng screen monitor ng kanilang CCTV, pero ang mismong kuha noong Lunes, mga investigador pa lang daw muna ang may access. 8 anggulo ang CCTV ng eskwelahan. Kita rito ang entrance, bahagi ng harapan ng main building at likurang bahagi kung saan nahuli ang 15 taong gulang na shooter. Nakunan daw ang pagpasok ng 2 minor de edad na sospek pero hindi na nakita ang kanilang aktual na pamamaril. Base sa report ng mga investigador, 21 basyo ng 9mm na baril ang kanilang na-recover. 16 naman ang live ammunition o mga hindi na iputok na bala. Isang spent case at 5 live ammunition naman ang nakita sa caliber 38 revolver na hawak ng kinasuhang minor de edad. Kanina, binalikan namin ang bahay ni alias Rod pero wala ang kanyang mga kaanak dito. Umalis daw ayon sa nagbabantay sa bahay. Patuloy naman ang psychological first aid para sa mga estudyante, guro at pati na sa mga magulang na nakaranas ng krimen noong Lunes. Takot, galit at pagkakonsensya ang lumalabas umano sa karamihan. Takot, pangamba, yung pag-aalala kung safe pa ba sila, kung ano pa ba ang magiging future nila? Galit sila, bakit nangyari to? Galit sila, meron yung iba guilty, bakit sila nabuhay? Oo, yung iba, lalo na yung mga best friends, yung mga close friends, yung mga namatay talagang, andun yung guilt feeling sa kanila. Magiging mahaba umano ang proseso ng paghilom. Kaya naman ang mga guro na nakaranas din ng trauma, kailangan ding isailalim sa orientation para maobserbahan ang kanilang mga estudyante kapag bumalik na sila sa eskwela. Igo-oriented sila about the red flags, yung mga signs, symptoms, para kung meron man silang makita, kasi hindi yan agad-agad ngayon makikita lahat. It will take weeks, 2 weeks, and maybe months pa yung iba na magmamanifest. Para sa mga registered guidance counselor tulad ni Julien, kayang iwasan ang mga ganitong pangyayari. Sabihin natin may batang hindi kumikilos ng tama, pero pag kinausap mo, mapakinggan mo ang kanyang kwento, then may pag-asa na matutuwid siya. Gaano po kadami yung pwede maiwasan ganito kung may guidance counselor ng mga eskwelahan? Napakarami po, napakarami. Hindi ko po ma-underscore. Sa ngayon, malaki daw ang kakulangan sa mga guidance counselor. Mula sa ideal na isang counselor kada 500 learner. Ngayon, umaabot daw ito sa isa kada 5,000 hanggang 7,000 estudyante. Para naman mapaigting ang seguridad dito sa San Jose National High School bago ito muling magbukas, sisimulan na ng kontraktor na kinuha ng lokal na pamahalaan ng Tacloban ang pagpapataas sa bakod at paglalagay ng barbed wire sa taas nito. Ipinakita ng kontraktor ang planong pagkumpleto sa bakod sa paligid ng eskwelahan. Kanina, dumating na ang ilang materyales para rito. Inanunsyo naman Vicky ng DepEd Region 8 na out of danger na ang isa sa mga estudyanteng sugatan bagamat nananatili pa rin siya sa intensive care unit ng ospital. Ayon naman sa isang opisyal ng DepEd District Office dito sa Tacloban na ating nakausap kanina lang ay responsive at out of danger na ang lahat ng 3 nilang estudyante na nasa ICU. Isang magandang balita niya sa pagtatapos ng linggong ito na naging matinding pagsubok sa kanila. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.